Ano ang pambihirang teknik ng mga cheaters? Ito man ay narcissist or non-narcissist, applicable to. Ito ang gaslighting. Ano nga ba ang gaslighting? Alam ko marami na kayo napanood tungkol dyan. At alam ko marami na rin kayo nabasa sa Google tungkol dyan o narinig sa mga AI, no, yung mga AI generated na mga answers about gaslighting. But here, this is my own version of gaslighting. I'll explain it to you. Mag-deep dive tayo dito. Okay. Ang gaslighting, no? Ito ay isang emotional manipulation, isang form ng emotional manipulation kung saan yung isang tao ay ginagawang parang baliw yung isang tao. Parang binabaliw niya itong tao na to na matino. So ganyan ang ginagawa ng gaslighter. So gaslighter ang tawag dun sa gumagawa niyan. So ang effect ay napakasimple lang na maintindihan. Maghihinala na yung tao o yung biktima sa kanyang sarili. Paghihinalaan na niya, meron na siyang doubts. Ako nga ba ay baliw? May problema nga ba talaga ako sa aking pagkatao? So basically, may nangyayaring tatlong problema. No? Tandaan nyo tong tatlong problema na to. Unang problema, pinaghihinalaan ng biktima, no? Yung biktima ng gaslighter, yung kanyang perception. Ano nga ba yung perception? Perception, ito yung iyong awareness. Ito yung mga nakikita mo, nadidinig mo, no, naaamoy mo, nalalasahan mo. So, when we say perceptions, it's all about our senses. Ang ating mga ang ating mga nararamdaman using our five senses or our senses. Kung may senses pa kayong idadagdag, isama nyo na din. Okay? So basically, we have those senses. Ngayon, let's give an example. Let's say for example, um, nakita mo siya sa mall na may kasama, tapos biglang nawala. Nawala sa paningin mo. Asawa ko yun tapos nawala. Siguro, for example, nakita ka ng asawa mo, no, na nandun sa mall. So nagtago siya. Ngayon, pag uwi mo, nandun siya sa bahay. Walang yaka, nakita kita, isa kang taksil. Nakita kita, meron kang ka-date, ka-holding hands. Ha? Sino? Wala ako sa mall. Nasa trabaho ako. Anong mga pinagsasasabi mo? Ikaw kung ano-ano ang nakikita mo baka ikaw ay nagkakamero na ng hallucination. Baka nagha-hallucinate ka na. Alam mo ba ang tawag dyan? That is what we call visual hallucination. Dahil sa kung ano-ano nang naiisip mo, nagiging paranoid ka na kung ano-ano na ang nakikita mo sa mall. Nakikita mo ako sa mall kahit wala ako doon. Ano bang nangyayari sa'yo? Magpa-check up ka nga. Punta ka sa psychiatrist. Baka may diferensya ka na. Something like that. So that is an example of yung perception mo nung minamali, no? So maghihinala ka ngayon. Oo nga, no? Guni-guni ko lang yun. Baka sobrang paranoid na ako kaya nagkakaganito ako eh. See? That's an example. Another one. Yung memory mo. Pag ginagaslight ka ng isang tao, maku-question mo yung memory mo eh. Let's say for example, meron kayong napag-usapan 3 days ago. And yung napag-usapan nyo na yon, no? Tandang-tanda mo eh. Let's say for example, napag-usapan nyo ng weekend. Let's say for example, Saturday. Ngayon, here comes ang Tuesday. Let's say Tuesday. Nag-usap kayo, sabi niya, hindi ko yan sinasabi. Ikaw yata ay may problema na sa iyong memory o ikaw yata ay kung ano-ano nang naiisip mo. Hindi ko yan sinasabi. No, may problema ka sa memory mo o kaya sabihin niya na kung ano-ano ang natatandaan mo na hindi naman nag-exist in reality. Kukwestiyonin mo na ngayon ang memory mo. Pag from time to time, ganun yung nangyayari. Kaya yung ibang mga biktima ng gaslighting, I'm advising them na i-record ninyo using your phone or using other devices
para ma-record niyo yung usapan niyo. Or let's say for example, you get a pen, or a notebook, no? And then mag-journaling kayo. Sulat niyo kung ano yung pinag-uusapan niyo, no? Parang minutes, 'di ba? Sa meeting, something like that. Kasi kapag ganyan, you need to do that because if not, there are no evidences na may papakita ka or wala kang black and white na tinatawag, 'di ba? Something like that. Another one, number 3, no? Yung una perception, number 2 memory, number 3, no? Yung sanity mo. Yung iyong katinuan, kino-question mo na kasi lagi ka sinasabihang ikaw ay baliw. Sinasabi na, ikaw baga ay nasisiraan na ng ulo o nababaliw ka na. Na-experience nyo ba yan? Sinasabihan kayo ng ganyan. Diba? Yan tatlong yan. Okay. Ngayon naman, after we tackled, no, those 3 na ginagawa sa'yo when we say gaslighting, I will give you an example. Ito, common na common to. Hindi ito nangyari. Na ano niya yan? Nakaka-relate kayo dyan? Sinasabi ng inyong Mr. o Mrs. o girlfriend, boyfriend na hindi ito nangyari, gaslighting yan. Kahit nangyari naman. Another example, ikaw ay overacting. Yan, relate kayo dyan? Yan. Another one, hindi naman yun masama. Hindi naman masama. Nahuli mo, no? May kausap, no? Kasundutan sa opisina. Sasabihin niya sa'yo pag uwi, hindi naman masama yun ah. It's just one way of, parang pastime and nakikipagbiruan lang naman ako. Wala lang yun, wala lang yun, no? Paano yung hinipo mo yung tenga tapos inayos mo yung buhok? Wala lang yun, nag-alam. Ano ba naman yan? Kung ano nung naiisip mo, wala lang yun. Mini-minimize niya yung mga ginagawa mo, no? So, that's the reason why sinasabi niya, it wasn't that bad. Another one, ikaw ang gumagawa nito. Halimbawa, meron ka sinasabi sa kanya na ginagawa niya masama. Project niya yun sa'yo. Sasabihin niya, ikaw yung gumagawa nito. Okay, last example. Ito yung pinakasikat. Hindi ko ito sinabi. In English, I never said that. Ito yung may napag-usapan kayo, no? Let's say for example, umamin siya na siya nga ay may kabit or whatever ang inamin niya, kung ano man yun. Sasabihin niya sa'yo, hindi niya yung sinabi. I never said that. Yun ang kanyang pinaka sikat na sinasabi sa'yo. O kayo, nakaka-relate kayo dito. So, ang takeaway ko dito, no? Recognizing gaslighting. Remember this, recognizing gaslighting helps protect your mental health. So, pagka na-recognize mo to, aware ka dito, pinoprotektahan mo na o mapoprotektahan mo na ang iyong mental health. This is Nurse Madam again. See you in my next vlog. My content. Bye for now.